Kumusta ang pagkain mga anak? Ayos lang ba sa panlasa ninyo? Tanong sa amin ni Lola. Sabay kaming tumango ni Harvey at kita naman namin ang tuwa sa mukha ni Lola. Masarap po, napakasarap. Sabay na nagtawanan kami dahil sa pambobola pa na sinabi ni Harvey. Masyado kasing OA. Nasabi niyo po na nag-aaral sa Maynila ang anak ninyo. Saan po kayo kumukuha ng mapagkakakitain? Pag-iiba ko sa usapan habang nakain kami. Ito lang ang pinagkakakitaan namin, ang pagpaparenta ng kwarto. Matumal ngunit may kita pa rin. Ang anak ko naman sa Maynila ay isang scholar, kaya wala na kaming dapat pang alalahanin, kundi ang araw-araw na pangkain naming mag-asawa. Sagot sa akin ni Lolo. Buong durasyon ng pagsasalita niya ay nakangiti lang siya. Pareho sila ng asawa niya. Palaging nakangiti. Pansin ko na mas lumalaki pa ang ngiti nilang dalawa kapag nababanggit o pinag-uusapan ang anak nilang dalawa na scholar. Pinagmamalaki talaga nila ang anak nila. Magkano ho ang kinikita ninyo? Is this enough? Sabi ni Harvey. Minsan may 1,000, ang pinakamalaki ay 5,000. Sapat na iyon dahil ang kadalasang kinakain naman namin ay mga gulay, mga pagkain na makikita lang sa paligid nitong probinsya. Saad ni Lolo. Minsan nga ang iba ay hindi naman nagbabayad. Masama ang ugali at pinagsasalitaan kami ng masama. Saad ni Lola. Nagulat ako noon. Grabe pala ang ibang tao. Nakakayan lang gawin iyon sa dalawang mababait na mag-asawa na ito. Napakawalang puso. Napatingin ako sa katabi kong si Harvey. Seryoso ang mukha nito at nakita ko ang pagkuyom ng mga kamay nito. Hinawakan ko ang braso niya para pakalmahin siya at kumalma nga siya dahil doon. Gusto niyo ba ho ng trabaho? Mahinahong tagon ni Harvey. Dahil doon ay nalipat ang tingin ko sa matandang mag-asawa. Matanda na kami. Maaari hindi na kayanin ng mga katawan namin ang mabibigat na trabaho. Ngunit kung ang trabaho naman na papasukan namin ay magaan lang at makakaya namin, tatanggapin namin iyon kahit pamaliit lang ang sahod. Nakangiti pa rin na saad ni Lola sa amin. Kung gusto niyo po ay bibigyan namin kayo ng trabaho. Sisiguraduhin po namin na magiging magaan na trabaho iyon at hindi kayo mahihirapan. You just have to wait for the hotel to finish. Kung kanina ay sina Lolo at Lola lang ang nakangiti, ngayon naman ay pati rin ako. Napakabait ni Harvey. Naku mga anak, maraming salamat. Hindi namin iyon tatanggihan. Napakabuti ninyong mag-asawa. Sa puntong iyon ay lahat kami ay nakangiti. Habang hindi pa po tapos ang pinapagawa naming hotel, ako na munang bahala sa panggastos ninyo. Saad ko naman. Mas lalo pang lumaki ang ngiti nila sa mga labi nila at agad na nagpasalamat. Salamat iha-iho. Talagang napakabait ninyo. Sabay na saad ng matandang mag-asawa sa amin. Kami naman ni Harvey ay walang magawa kundi ang ngumiti. Napansin ko pa ang pasimpleng paghawak ni Harvey sa mga kamay ko, ngunit hindi ko iyon inalintana. Palalampasin ko muna. Nandito na kami ngayon ni Harvey sa sopa ng bahay nila Lola. Nandito kami ngayon dahil tapos na kaming kumain. Sina Lola at Lola naman ay umalis upang bumili raw ng manok na kakainin namin bukas. They were pitiful. Fortunately, we asked them because if we wouldn't know, we wouldn't able to give them a job, saad ni Harvey. Napatango naman ako, tama siya. Mabuti na lang talaga ay naalaman namin iyon. Para na rin hindi na nila kailangang ipaparenta pa ang kwarto. At para hindi na rin sila matrato ng hindi tama. Ang bait mo nga nakakagwapo, pang-aasar ko naman kay Harvey. Bigla itong lumungon sa akin at sabay kaming tumawa, pero halata na namumula siya dahil sa sinabi ko.
Really? You're so in love with me, aren't you? Biglang saad niya. Kaya natigil na rin ako sa pagtawa. Mukhang ang pisngi ko naman ang namumula ngayon dahil sa sinabi niya. Ako, in love? Utot niya. Hindi niya. Bakit naman ako may in love sa'yo, no? Pagtanggi ko pa, lalo akong nitong inaasar. I'm handsome, well-built, rich, kind, everything seems to be in me. I'm sure in love ka sa akin. Inirapan ko ito. Nagmayabang pa ang loko. Bilis na, umamin ka na. Gusto rin naman kita. Mamahalin kita, pabalik, promise. Hindi pa natigil si Harvey sa pang-aasar sa akin. Ramdam ko na rin na parang bibigay na ako. Totoo naman kasi, totoong may gusto ako sa kanya. Alam kong alam rin niya yon. Dahil kung umakto kami, minsan ay parang magkasintahan kami. Siguro ay natatakot lang akong umamin. Natatakot ako na may isang bagay o sitwasyon na naman na magiging dahilan para maghiwalay ulit kaming dalawa ni Harvey. Tumigil ka nga, Harvey, pagsaway ko sa lokong ito. Tumigil naman ito sa pang-aasar sa akin, ngunit nagulat ako nung humiga siya sa hita ko. Ang hita ko ang ginawa niyang unan at nagkatinginan kami. You know what, Anya? You should say how you feel and pack it up, or say nothing and let it pack it up instead. Natigil ako nang ma-realize ko ang sinabi ni Harvey. Tama siya. Paano kung pagsisihan ko na lang na hindi ko sinabi ang nararamdaman ko? I will say this because this is the perfect place. Time angle, Anya. You have this incredible way of making my heart happy. Ramdam ko ang agara na pag-init ng ahampis niya. Ang puso ko ay tila sumasayaw at ang mga paru-paro sa aking tiyan ay nagdidiwang. Ganon din ang nararamdaman ko para sa iyo, Harvey. Come back to me. Sa sandaling iyon parang tumigil ang mundo. Para bang naging isang mundo iyon na walang ibang bagay, walang ibang tao. Kami lang dalawa. Nagkatitigan kami at alam kong seryoso siya sa mga sinasabi niya. Sa puntong iyon, napagtanto ko na mahal ko siya. Naputol ang mahiwagang sandali na iyon nang pumasok sina lolo at lola. Agad na tumayo si Harvey mula sa pagkakahiga sa hita ko at sinalubong namin ang dalawang matanda. Nagpunta si lolo sa kusina, ngunit bumalik din agad. Siguro inlagay na doon ang manok. Si Lola naman ay umalis na rin, ngunit tinanong ko ito. Saan po kayo pupunta? Mag-iigib iha, para sa gagamitin nating panligo bukas. Nakaramdam naman ako ng awa dahil doon. Masyado nang mahina si Lolo para doon, kaya tinapi ko si Harvey. Tulungan mo si Lolo, bilis. Ang akala ko ay aangal pa si Harvey, ngunit tumango ito at tumayo na rin. At agad na sinamahan si Lola sa labas. Naiwan naman ako at si Lola sa sopa ng bahay. Habang wala sina Harvey at Lolo ay tahimik lang ako, habang si Lola ay abala sa pagagansil niya. Iniisip ko ang mga sinabi ni Harvey kanina, ang mga matatamis na salita na lumabas sa labi niya, ang mga nangungusap niyang mata at higit sa lahat ang saya at kilig ng puso ko na ngayon ko lang ulit naramdaman pagkatapos ng 5 taon. Nakakatuwa na si Harvey ang huling nagparamdam noon sa akin at ngayon siya pa rin ang nagpaparamdam noon hanggang ngayon. Ito na nga ba ang tamang oras para sabihin ko sa kanya ang nararamdaman ko? Kahit ako gustong gusto ko nang gawin iyon, ngunit takot pa rin ang nangingibabaw sa akin. Ito na ba ang tamang panahon upang lagyan namin ng level ang relasyon namin ni Harvey? Bakit tahimik ka, iha? Nag-away ba kayo ng asawa mo? Nagulat at natigil ako sa pag-iisip ko nang bigla na lang nagsalita si Lola. Tumingin ka rito. Pero abala pa rin siya sa pag-ugansilyo niya. Huminga muna ako ng malalim bago magsalita. Hindi po kami nag-away, Lola. Pwede ko po ba kayong tanungin?
Gusto ko lang pong malaman ang payo ninyo. Naglakas loob na ako upang sabihin iyon. Wala naman akong ibang makukunan ng payo ngayon. Wala mga kaibigan ko. Nasa malayo ang aking ina. Tumangulang si Lola at nagsalita na ulit ako. May gusto na akong sabihin sa asawa ko. Kaso po natatakot akong sabihin iyon. Napangungunahan po ako ng takot. Ano po ang pwede kong gawin? Buong kaba ko na tanong. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Pinagpapawisan ako ng malalamig. Malamig rin ang mga kamay ko. Sabihin mo na yan, iha, maaga pa. Hindi mo naman nais magsisi sa huli, di ba? Alam mo anak, sa loob ng 5 dekada na pagsasama namin ng asawa ko, iyan ang sekreto namin. Lahat ng sinasabi ko sa asawa ko, problema, palagi kaming nag-uusap. Komunikasyon anak, komunikasyon ang susi. Dahil doon ay bumalik ako sa pag-iisip ko. Handa na ba talaga ako? Handa na ba ako pumasok ulit sa isang relasyon na ako mismo ang pumutol? Sakto ang pagdating ni na Lolo at Harvey. Napagdesisyonan ko na, magtatapat na ako. Hindi ko naiisipin ang mga bagay na hindi pa naman ang mangyayari at mga bagay na hindi naman talaga mangyayari. Isusugal ko ulit ang puso ko. Halos matigil naman ang paghinga ko nang pumasok si Harvey. Ang puting damit niya dahil upang makita at bumakat ang maganda niyang katawan, lalo na ang abs niya. Hindi maitanggi na napaka-hot ni Harvey. Dahil sa taranta na naramdaman ko, ay pasimpleng tumungo ako sa kwarto namin. Doon ay huminga ako ng malalim at kinalma ang sarili ko. Anya! Napatalon ako nang bigla na lang may kumalabit sa akin at biglang nagsalita. Pagkalingon ko ay bumungad sa akin ang kalahating hubad na katawan ni Harvey. Kung kanina ay bumabakat lang ang magandang katawan niya, ngayon ay malaya na akong makita iyon, walang harang. Bakit ka nandito? Labas! Tignan mo nga, tumutulo ang tubig mula sa abs, sa katawan mo. Bala ko sanang magsungit, ngunit sadyang pinapahiya ako ng sarili kong bibig. Kalma! Kukuha ko ng pamalit na damit. Kunwari ka pa, gustong gusto mo namang makita itong abs ko. Huwag ka nang mahiya, kahit hawakan mo pa. Agad na nag-init ang pisngi ko. Umiwas ako ng tingin sa kanya dahil natutunaw na talaga ako. Help! Eto na, lalabas na. Nakangisi na saad sa akin ni Harvey. Ako naman ay nakahinga ng maayos. Harvey, gusto kita. Harvey, mahal kita. Magsimula muli tayo, Harvey. Naiinis lang ako dito. Habang wala pa kasi si Harvey ay niisip ko na kung paano ako magtatapat sa kanya. Pero mukhang hindi naman ito gagana. Paano kung hayaan ko na lang ang puso ko na magsabi sa kanya? Hindi na ako mag-iisip. Hahayaan ko na lang na kusang lumabas sa bibig ko ang mga gusto kong sabihin sa kanya. Saad ko sa aking sarili habang nakahiga at nakatingin sa taas. Paano ba talaga ito? Maya-maya pa'y bumukas na ang pinto ng kwarto at naramdaman ko na ang presensya ni Harvey. Umayos ako ng higa. Nagsimula na rin akong kabahan. Ito na ang tamang pagkakataon. Hindi na ako aatras pa o kung ano pa man. It's now or never. Harvey, pwede bang mag-usap tayo? Sasabihin lang ako. Huminga muna ako ng malalim bago ako nagsalita. Nakuha ko naman agad ang atensyon ni Harvey na pinapatuyo ang buhok niya at lumapit siya sa higaan kung saan ako nakaupo. What is that? Is there a problem? Sabi ni Harvey. Umiling ako at si Harvey naman ay mukha talagang nakikinig sa mga sasabihin. Ang mukha niya ay may 3 dangkal ang layo sa akin at may mga butal pa ng tubig na tumutulo doon. Harvey, naalala mong sinabi mo kanina na dapat sabihin ko na agad o ngayon ang nararamdaman ko bago pa ako magsisi? Hindi ako makatingin ng tuwid kay Harvey. Ngunit nang matapos ako sa sinabi kong iyon, nadatnan ko ang mga mata niyang seryosong nakatingin sa akin. Halata rin ang kaba sa mukha niya. Mahal kita.
Iyon ang nararamdaman ko. Matagal na kitang mahal. Kahit pa nalayo ako sa iyo ng ilang taon, hindi yun nagbago. Ikaw pa rin at mananatiling ikaw, Harvey. Habang sinasabi ko iyon, wala akong kaba na nararamdaman. Tanging purong saya lang ang nararamdaman ko. Sa wakas, nasabi ko rin. Palagi akong pinangunahan ng takot pero ngayon ang pagmamahal ko na kay Harvey ang umiibabaw sa puso ko. Ilang sandaling natahimik si Harvey at mukhang nagulat sa aking sinabi. Pagkatapos noon nasaksihan ko ang luha na tumulo sa kanyang mga mata. Yumuko siya at nagtaas ulit ng tingin sa akin. Doon ay tuluyan na siyang umiyak at nagsalita. Finally, you said it. Agad bang nagkaroon ako ng ngiti sa labi at nagkaroon din ng luha ang aking mga mata. Ito na ang matagal naming pinakahihintay. Nasabi ko na. Narinig na ni Harvey. Kasunod noon ay niyakap ako ni Harvey sa pinakamahigpit na paraan. Niyakap ko siya pabalik at ang luha ko sa mata ay tuluyan ng kumawala. Mahal kita, ay niya. Mahal na mahal. Bumitiw kaming dalawa mula sa pagkakayakap namin at kahit na basa ng mga mukha namin ng luha, halata naman sa aming mga mata ang saya. Walang katumbas na saya. I'm so in love with you. Matamis na pagkakasabi ni Harvey na nagdala ng kilig sa aking puso habang hawak-hawak niya ang pisngi ko. Damn, I really want to kiss you. Me too. Nakangisi na saad ko at hinawakan ko ang kamay ni Harvey na nasa pisngi ko. Ako ang lumapit sa kanya at pagkatapos noon ay nagdikit ang aming mga labi. Ang malalambot at matatamis na labi ni Harvey, ngayon ko na lang ulit naramdaman. Nagtagal ng ilang segundo ang halik namin ni Harvey. Nang bumitaw kaming dalawa ay agad kaming nagkatitigan sa mga oras na iyon. Alam kong punong-puno kami ng pagmamahalan. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ulit ako, mas malalim na, mas agresibo. Ako naman ay kahit hindi marunong, kahit hindi sanay, tumugon ako roon. Maya-maya pa ay naramdaman ko na ang paghaplos niya sa aking hita at dahan-dahan niya akong binuhat at inilipat sa gitnang bahagi ng higaan. Naputol muli ang aming halikan. Nagkatitigan muli kami at nakikita ko ang nag-iinit na mata ni Harvey. Ready to moan my name? Sabay kaming napangiti ni Harvey. Show me, make me. Pangaasar na saad ko at kasunod noon ay agad akong hinalikan ni Harvey. Ramdam ko na habang abala ang labi naming dalawa ay abala rin ang kamay niya sa buong katawan. Bumaba sa aking leeg at kalaunay bumaba pa sa aking dibdib. Walang pag-alala na pinunit niya ang suot kong damit at agad nilaro ang harapan ko. Ilang minuto rin iyong tumagal at bumalik siya sa aking labi. Maya-maya pa ay pinagsaluhan namin ang sandali. I want to do it, saad niya. At siyang naghubad ng pang-ibaba kong damit. Pagkatapos nun ay hindi na siya nagatubiling hubarin ang natitirang balot niya sa katawan. Unang tingin pa lang ay alam ko na magiging masakit, ngunit handa akong tiisin iyon. Hinalikan niya ako sa aking labi. Sunod ay sa aking noo at nagsalita. You're mine, Anya. Mine.